Pagkatapos nitong blockbuster trade ng Barangay Ginebra kung saan pinamigay nila o rather tinrade nila si Maverick Hanmisi pati na ito si Aljon Mariano para dito sa first round draft pick ng Terrafirma. Susunod naman itong Magnolia Chicken Templados. At maraming mga option dito ang Magnolia na pwede nilang makuha. Pwede syempre of course na itong first round draft pick ng Titan Ultra ang iakwar ng Magnolia para magkaroon sila ng tsansa na magkumuha ng mga top draft pick sa mga darating na taon. Posible rin na baka ang kunin ng Magnolia ay isa pang point guard para maging karelyebo o kapartner nitong si Jerome Lastimosa. Hindi dahil ito si Paul Lee at si Mark Baroka, matanda na rin yan. Hindi na nga ako magugulat kung yan ay madadala sa isang trade. Kaya nga sila yung mga madalas na babanggit na pwedeng matrade nitong Magnolia. Iba pang mga pangalan na pwedeng matrade ito si Aris Dionisio na medyo nabawasan na ng playing time lalo na at nandyan si Xavier Lucero at yung kanilang rookie na si Yuki Nandrada. Pagdating naman doon sa mga pwedeng makuhang player, syempre marami dyan sa Northport Batang Pier, pati na rin dito sa iba pang mga team sa PBA. At ang pinakamatunog na pangalan dyan ay baka daw to si Calvin Abueva ay bumalik dito sa Magnolia. Ayon doon sa report na lumabas sa Spin PH, hindi raw nagustuhan ni Ramon Ang yung pag-trade dito kay Calvin Abueva ni Coach Chito Victolero. At sobrang inis daw ni Ang, yan daw ang dahilan kung ba't nasibak sa pwesto ito si Victolero. Kasi nga ang sama nung nangyari, tinrade si Abueva para dito kay William Navarro at si Navarro naman ay nag-abroad. So ganyan, kaya daw ang gusto ngayon ni Ramon Ang ay ibalik itong si Calvin Abueva dito sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Pero ang rule ng PBA, 1 season kasi bago makabalik ang isang player at ang problema dyan, 37 years old na itong si Abueva. Ang Meralco Bolts ay nakapasok na rin sa win column pagkatapos nilang talunin itong Blackwater Bossing kung saan nagpakitang gilas itong si Chris Newsam. 0-2 ang Meralco at nakabawi na sila, pero sabi nga nung ibang mga observers at insiders sa Meralco, kinakailangan lamang nila ng additional pang mga tulong para doon sa kanilang lineup. Dahil mukhang medyo nakukulangan pa yung iba dito sa nilalaro ngayon itong Meralco Bolts. Kaya nga hindi na nakagugulat na meron pang mga additional na mga players na pwedeng masama sa trade pagdating dito sa Meralco. Ang problema sa Meralco ngayon, sobrang dami nilang point guard. Nandiyan si Chris Newsam, si Aaron Black, si Anjo Karam, si Kurt Rayson. At itong si Jason Brickman, yung kanilang draft pick, hindi pa naglalaro dahil ongoing pa yung MPBL. Kapag natapos na yung MPBL season, maglalaro na rin yan dito sa Meralco at lalong dadami yung point guard nila. Kaya kinakailangan talaga kung ikaw Meralco na gumawa na ng adjustment at alisin na yung ibang point guards at magdagdag ng iba pang mga scorer katulad ni Alain Maliksi. Si Maliksi sana ang magandang scorer nila pero dahil palagi itong injury prone, hindi masyadong nagagamit ng Meralco. Kaya kinakailangan talaga ng additional pang mga wingmen nitong si Coach Luigi Trillo. Para naman sa Meralco Bolts ngayon, ang maganda dyan ay nanalo na sila. At yan yung senyales na mag-uumpisa na iyong pagbabago dito sa Meralco Bolts at magagawa na nila ng paraan para ipakita sa lahat na sila talaga ay seryoso dito sa pagbawi sa PBA. Pagkatapos nilang manalo kasi ng championship ng All Filipino sa San Miguel, ay medyo na bumaba na yung performance ng Meralco kaya very eager naman itong si Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic para mabawi at maipakita sa lahat at lalo na sa MVP group na sila talaga ay isa na doon sa mga elite team sa PBA.